Hi guys! Pupunta kami ngayon, magbibisita iglesia. Kaming dalawa lang mag-asawa at di namin sinama ang mga bata. 10:20 kami umalis ng bahay. Punta na kami ngayon sa first station namin. Pinili ko yung simbahan na kung saan nag-bless si Candy. Yung Divine Mercy Parish Church sa Silang. Yan, papunta na kami dyan ngayon. Yan. Pangatlong visit ko na to. Na-amaze pa rin ako sa lugar kasi sobra talagang ganda niya. Napakalawak ng place. Dito din kami, nag-Station of the Cross. Number 1 at saka number 2. Pumasok kami ng simbahan, nagdasal ng konti. Ganun pa rin, inikot ko pa rin yung simbahan. Yan, nag-Station of the Cross kami. Wala pala kaming dalang papel niyan or booklet or ng Station of the Cross, kaya ginamit na lang namin yung cellphone. Amazed na amazed pa rin talaga ako sa lugar. Nagsindi din pala kami ng kandila. Si Ilada na yung pinasindi ko ng kandila para siya na rin yung mag-wish. After magsindi ng kandila, malis na rin kami at papunta na kami sa aming second destination. Ang second destination namin ay sa Pink Sisters at Angels Hills kasi magkatabi lang naman sila. On the way na kami. Na-amaze ako dito kasi bago ito sa nadaanan ko. Hindi ko alam kung pangalan ba to ng mga impluwensyang tao o mga heroes. Bago yan dumating sa may roundabout ng Patagaytay. Nandito na kami sa may roundabout. Nagkamali pa kami dito ng daan. And on the way na kami sa Pink Sisters. Actually, umikot kami ulit. Ayan, naglakad kami. Nagpark na muna kami. Tapos, nilakad na lang namin papunta doon sa loob ng simbahan. Ang aming second destination ay ang Pink Sister. Actually, second punta ko na to dito sa simbahan na to. As usual, ganun din, amazed na amazed pa rin ako sa lugar. Malawak ang parking.
pero bawal mag-picture sa loob. Kaya hanggang labas lang yung mga kuha ko. Maraming tao sa mga oras na yun. Ang daming sasakyan. Traffic nga papasok. Yan. Nag-wish kami pagkatapos naming mag-pray. Nagsulat kami sa papel. Tapos as usual, ganun din ang una naming punta. Nagsulat sa papel, ng wish namin. Tapos nilagay namin doon sa may altar ba yan? Hinulog namin yung wish namin. Umikot din kami at nag-Station of the Cross din kami dito ni Ilarde. Number 3 and 4 station ang ginawa namin. Ang third destination namin, third church, ay ang Angels Hills. Malapit lang siya sa Pink Sisters. Nilakad lang namin siya. Maganda rin ang simbahan na to. Medyo malayo yung lalakarin din sa simbahan, pero gusto ko rin siya kasi malawak. Tapos malawak din yung parking. Maganda rin yung loob ng simbahan. Very solemn. Nagdasal din kami doon at nag-Station of the Cross. Medyo malayo itong place nila para sa Station of the Cross, pero okay lang. Medyo maganda nga siya kasi talagang meron siyang parang rebulto. Nandito na kami sa aming fourth destination, fourth church, ang Our Lady of Lourdes Parish. Gustong gusto ko din tong place na to kasi ang lawak-lawak niya, tapos sayang nga lang kasi close yung simbahan. Pero the most gusto ko sa lugar na to is yung may fountain siya. Yan, ang ganda-ganda niyan. Siguro pag talagang may mass, makikita mo yun. Tapos hindi ko napansin, nakapukaw ng attention ko yung Immaculate Conception na nandun sa taas na may ano ng cross. Yan, meron kami picture talaga. Pinicturean namin siya ng malayo para makita mo talaga yung simbahan. Medyo malayo din yung place nila para sa Station of the Cross. Ang sabi nga ni Ilarde, maganda yung place tapos mahangin. Bali, ang ginawa lang namin dun sa tapat ng simbahan, nagpray na lang kami dun sa may pintuan. Kasi nga, close siya. Sayang, nangihinayang ako. Hindi ko nakita yung loob ng simbahan. Pupunta na ako niyan sa Station of the Cross. Ang ginagawa pala namin, kada simbahan, 2 station yung binabasa namin. Ito na yung time na oras na para kumain. Actually, 3 o'clock na doon ng hapon.
Dito na namin naramdaman yung talagang gutom namin after nakaapat na kaming simbahan. Kumain kami dun sa resto na sinauna. Ang ganda rin ng ambience. Malawak yung place. Tapos, ang mas nagustuhan namin is yung may parang kubo siya. Kaming dalawa lang yung nandun. Kasya yung upuan para sa aming mga helmet. Tapos, inalok kami nung service crew ng pinaka best seller daw nila na fish, which is nagustuhan naman namin. Bale, yung fish na yon hahatiin nila, yung ulo sasabawan, yung buntot it's either kung gusto mo ng fried or inihaw. Makikita nyo talaga, gutom talaga kaming dalawa dyan, pero masarap talaga ang kain namin, sulit. Dinagdagan pa namin yung isda namin ng isang boneless na bangus. Tapos, ang drinks din namin ay mango shake. Naubos namin yung bangus, tapos tinake out na lang namin yung natira namin na sabaw at saka yung inihaw na fish. Actually, nagdagdag pa nga dyan sa ilalim ng isang rice kasi talagang bukod sa gutom, talagang masarap yung pagkain. After kumain, papunta na kami sa aming 5th destination, 5th church na Sisters of Merciful Heart of Jesus. 6 minutes lang to doon sa kinainan namin. Medyo umikot kami kasi hindi namin napansin na yun na pala yung place na nalagpasan namin siya. Itong simbahan na to, masasabi kong very solemn sa lahat ng napuntahan namin kasi siguro nung time na yon walang masyadong tao. Base dun sa napanood ko na sa isang vlog, ito daw ay mini-maintain ng madre. Bukas yung simbahan, nagdasal ulit kami, tapos nag-Station of the Cross. Medyo malayo din yung parking sa simbahan pero okay lang yun. Maganda rin yung place kasi syempre pag marami magsisimba, mas maganda yung maraming parking. Maganda rin yung simbahan. Isa talaga siya sa mga masasabi kong very solemn. Yung tahimik yung lugar, malawak, mahangin, presko. Ayan lang, makikita natin na maraming upuan sa labas siguro dahil nagpe-prepare sila para sa misa mamaya. Konti lang yung nandyan sa loob na nagpe-pray. Tapos ang isa pa palang masasabi ko, yung upuan niya very comfortable kasi talagang malambot. Tapos, pansin ko na hindi pa rin nila tinatanggal yung mga tali. Nung may pandemic, meron pa rin siyang mga tali na parang instead of 10 siguro yung pwedeng umupo, bali 5 lang yung makakaupo sa upuan. Ayan, on the way na kami papunta sa Station of the Cross ulit namin. Malawak yung simbahan. Maganda, presko.
after sa 5th church, papunta naman tayo ngayon sa 6th destination natin, 6th church sa Inanan Laging Saklolo Parish. Medyo malayo siya sa pinanggalingan nating Sisters of Merciful Heart of Jesus. Dumaan ulit kami dun sa makikita mo yung Taal Lake. Nag-stop kami dito kasi nagandahan kami sa place. Tapos, tumuloy na ulit kami sa aming biyahe. Ayan, nakating na kami sa 6th destination. Ito ang pinakagusto kong simbahan na napuntahan ko sa 7 na sa church na pupuntahan namin. Malapit sa puso ko talaga yung Inanan Laging Saklolo. Kasi devotee po ako ng Baclaran Church. Gustong-gusto ko yung lugar na to. Gustong-gusto ko yung simbahan. Bukas siya pero maraming tao sa simbahan na to. Parang nagpe-prepare na sila para sa misa mamaya. Malaki din siya. Malawak ang parking. Ayan yung simbahan. Dito talaga ako nagtagal na mag-pray. After our 6th destination, papunta na kami sa aming 7th final church destination na Cheira de Maria Pilgrims. Gusto ko din tong church na to kasi may malaking bulto siya ni Mama Mary. Napakaraming tao dito. Yun nga lang, wala siyang parking sa labas kasi maliit lang yung church. Very solemn yung loob. Meron din itong place para magsulat ka ng mga wishes mo, tapos ilalagay mo lang siya dun sa box. Meron din itong place na kukuha ka ng Bible verse, tapos yung Bible verse na makukuha mo talagang swak siya para sa'yo. Nilapitan ko isa-isa si Papa God tsaka si Mama Mary para magdasal ako. Meron din pala dyan si Santo Niño. Meron ditong place para mag-kneel ka for forgiveness. Yan, nagsindi rin ng kandila si Ilarde. Nag-hindi siya ng wish niya. Inikot namin ulit ang place at nag-Station of the Cross din kami. Yan, it's 5:25, pauwi na kami niyan. Dumaan kami sa shortcut. Diretso na kaagad ito. Silang to Dasmariñas. Medyo traffic na. Pero mabilis pa rin ang daan pauwi. Nag-stop over muna kami sa Walter Martas. Nauhaw na at bumili ng pasalubong sa mga kulits. At exact 7:40 PM nasa bahay na rin. Thank you Lord for the wonderful day.